Pong ito, samantalahin natin ang pagkakataon dahil alam natin na maraming lakad po si Congressman. Bagaman resist na ang Kongreso sa mga panahon ito, parin Jobe. Kumustahin lang natin, although dito sa ating online radio, yung mga particulars na ginagawa ni Congressman sa Kongreso, napapanood nila to, may video, may caption. Binibigyan natin sila ng update. Pero iba pa yung galing mismo kay Congressman. Ang mga dapat sabihin, Congressman, kumusta po dahil resist na ho sa Kongreso sa mga panahon pong ito? Ano po yung iniwanan yung mga nabibinbi na panukala na pwede pong malaman ng ating mga kababayan? Well, sabihin ko yung amin na ipasa, no? Bago mag-recess sa Kongreso. Ang isang mahalagang panukalang batas na aming ipinasa sa Kamara ay yung pag-amyenda doon sa Rice Tariffication Law. Ito yung House Bill number 10381. At mahalaga ito sapagkat ina-amyenda rito yung Rice Tariffication Law na nakita naman natin ay may mga pagkukulang at may hindi maganda o maayos na mga naging kinhinatnan. Halimbawa ay bumagsak ng malaki ang presyo ng palay, yung farm gate price. Pangalawa ay hindi naman talaga bumaba ang presyo ng bigas. Ipinasa ang Rice Tariffication Law noong 2018, dalawang layunin yan eh. Number 1 ay para daw matiyak ang supply ng bigas at kaya pinapayagan ang importasyon eh. Ito yung importasyon ang solusyon para daw makasabat ang supply ng bigas. Although ay questionable, hindi po tayo naniniwala doon ng lubos. Pangalawa, ang layunin daw ng Rice Tariffication Law ay para mabababa ang presyo ng bigas sapagkat kung darating daw ang imported na bigas ay matutugunan ang pangailangan ng bigas, no? Hindi magkakaroon ng shortage sa merkado at dahil dyan ay mababaro ng malaki ang presyo ng bigas. So fast forward tayo, pagkalipas ng 5 taon, ano nangyari? Hindi naman bumaba ng malaki ang presyo ng bigas. Sa halip ay tumaas pa nga. Starting 2023 ay tumaas pa ang presyo ng bigas. May 50 pesos, 55 pesos, 60 pesos. At pangalawa, ay naapektuhan ng lubos ang local na production ng palay. Kasi nga ay natalo ng importation eh. Dahil sa bumagsak imported na bigas na marami, bumagsak ang farm gate price ng palay, kaya hindi na nagtayo maraming farmer kasi nga lugi. So yan ang dahil kung bakit namin inamyenda yung batas na ito. Naglagay kami ng mga pagbabago sa batas na ito para matugunan yung mga pagkukulang ng batas. For example, binibigyan ng kapangyarihan ngayon sa ilalim ng aming panukala ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture na magbenta rin ng bigas, no? Makialam sa merkado para makontra yung pagpapataas ng bigas ng mga kartel. Alam mo kasi yung mga trader importer ang ginagawa nila ay nag-import kasi ng bigas tapos nakokontrol ng presyo ng bigas. Wala magawa ang gobyerno kasi walang kapangyarihan sa ilalim ng Rice Tariffication Law. Yung ginawa natin, binigyan natin ng kapangyarihan ng pamahalaan na gumalaw sa merkado para makontra ang pagmanipura ng presyo ng bigas ng mga importer. Pangalawa, ay ating dinagdagan ang mga proyekto na pwedeng pondohan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF para ma-promote pa ang local production ng palay. Kung babalikan kasi natin, tanda ko, nung ini-interview ka namin, bago ka maging congressman, isa daw sa mga sinasabi mo, pinapangako mo sa bayan. Pag ako naging congressman, aamyendahan natin to. Is nangyari. Totoo yan. Pangakong tinupad. Hindi po tayo nangako lang sa tablado ng kampanya, tinupad ko. Kaya ako ay principal author. Principal author ako nung bill na nag-aamyenda sa Rice Tariffication Law. Of course, marami pa dapat gawin. Nasa kamay na ng Department of Agriculture kasi hindi naman kami implementor eh. Kami tagagawa ng batas. Ang Department of Agriculture ang taga-implementa ng batas na yan. Pero ginawa namin ang aming magawa. Ginawa namin ang aming dapat gawin sa aming panig. Kaya yung pag-amyenda sa batas na yan, pagkalipas po ng 2 taon, mula nung ako'y nangako, yan, natupad na. Ginampanan ko yung aking pangako yun. Napanood ko kung nakialam ka rin dun sa usapin na ikaw, yung tension uli ngayon sa West Philippine Sea. Ayun, yung committee mong isa nasa... Meron kasi tayo ng Committee on West Philippine Sea at Committee on Defense. Kaya dinilig namin yan bago kami nag-recess.
Yung ibang bagay, hindi ko man sabihin kasi executive session eh. Medyo may involvement ng national security dyan, kaya hindi natin pwedeng isiwalat. Una-una, ang pwede ko sabihin ay ang Navy at ang Coast Guard natin naman ay ginagawa ang mga gawa nila para i-maintain yung ating presence sa ating karagatan. Mahal ka kasi na meron tayong presence sa ating karagatan eh. Kung wala tayong presence dyan, ay talagang yan ay sasakupin ng ibang bansa, lalo na yung China. At kahit naman na hindi ganun kalaki ang ating Navy at Coast Guard, nakakaasa tayo na ginagampanan nila ang kanilang tungkoli. Nabantayan at ipatrol ang ating karagatan. Ngayon, kung samatalin ko na ito, bakit ba tayo ay masyadong nakafocus sa karagatan? Bakit ba, ano bang meron sa dagat na yan? Una-una sa ilalim ng international law sa atin ang dagat na yan. No? Merong international treaty kung saan nakapirma ang Pilipinas, nakapirma ang maraming bansa. Maging ang China ay nakapirma sa kasunduang yan. Yan tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. At sa ilalim ng kasunduang yan ay nakadesignate kung alin dagat ang sa iyo sa mga bansa. At yung West Philippines na yan, kung saan nandun yung Ayungin Shoal, nandun yung ating barko nakasagsag, yung Scarborough Shoal or Baho de Masinloc na sinakot ng China noong 2012. Yung mga lugar na yan, sa ilalim ng international law, ay kinikilala na sa Pilipinas. No, hindi sa China. Ang China nga nakapirma dyan sa kasunduang yan eh. Pero nakakalungkot na hindi nila ino-honor ang kanilang perma. Hindi nila ino-honor ang kanilang perma. Pero sa ilalim ng treaty na yan, ay ang dagat na yan ay sa Pilipinas. Ano ba meron sa dagat na yan? Abay, napakahalaga. Yang dagat na yan ang traditional fishing grounds ng mga mangingisdang Pilipino. Mula pa nung, sabi nga ng mga mangingisda, ninuno pa nila. No? Kanina pang kanununuan ay dyan ang isda. At nandyan ang maraming yaman dagat na kailangan ng mga Pilipino na gugutom. Ngayon nga, pati isda at ini-import natin eh. Samantalang na dyan sa West Philippines Sea ang yaman dagat. At yung dagat na yan, sa atin po ng international law, ay sa Pilipinas. At nakapirma dyan pati China at maraming bansa. So lahat yung ginagalang. Ang karapatan ng Pilipinas sa dagat na yan, ginagalang. China lamang hindi gumagala, nakapirma siya ron. So yun, una-una, yaman dagat, pagkain ang nandyan. Ang buhayin ng mga isdang Pilipino, pagkain ng sambayan ng Pilipino. Pangalawa, ayon sa mga scientists, proven, napatunayan, sa dagat na yan, sa ilalim ng dagat na yan, ay nandyan ang malaking deposito ng langis at saka natural gas. Kaya, nandyan, natural gas at saka langis. Ang Pilipinas mahirap, nag-aangkat tayo ng langis. Kaya, tuwing magkakaroon ng gulo sa Middle East at sa presyo ng langis, apektado ang lahat. Transportasyon, presyo ng bilihin, pagkain. Lumipas man ang mahabang panahon, dumating na ang mga trahedya mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Subok na matatag, hindi natitirag, pinagkakatiwalaan sa radio broadcast at ngayon sa kasaysayan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio. MI-before, tunog, AM radio, tunog, AM radio, sa makabagong teknolohiya sa online radio. Higit na matatag, higit na matatag, higit na matatag. MI-before, tunog, AM radio, tunog, AM radio. Sa cloud, mas malawak, sa cloud, mas malawak, sa cloud, mas malawak. Pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng... Medyo pong napakinggan kanina mga kababayan ang panayam natin kay Congressman Arnan C. Panaligan dito sa palatuntunang inyong pinakikinggan, palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Meron na po tayong 44 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga live
dito sa ating palatuntunan. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Ang Pilipino. Oo, dahil maya-maya, pagsapit ho ng alas 9 ng umaga, live naman ho si Parin Joey Atuel dito sa palatuntunang laging maasahan. Mga balita ho, mga kaganapan sa bayan po ng Victoria at sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, mapapakinggan po ninyo. Pero maaga hong dumating. Maaga pong dumating ang aking partner. Lagyan ho natin ang camera, si Paring Joey Atuel. Pabatiin mo natin. Pare, good morning! Good morning. Good morning sa iyong palatuntunan. Ngayong umaga, Huwebes. Tingnan natin, buhay ba ang microphone mo? Pakipindot nga ako. Ayan. Alright. Ayan. Good morning sa iyong mga listener. Good morning, Paring Ed. At nakasama mo ako dito sa Pulso ng Pilipino sa iyong programa. At nagkita tayo noong press conference ng PIA, Philippine Information Agency. Oo, at kausap ko lang, on the way ako papunta dito sa ating station, kausap ko si Director Ed De Guzman. Oo, tinawagan niya ako ngayong umaga kasi nag-text ako sa kanya at pinuri ko siya. Director ng LTO. LTO, Director Ed. Yung De Guzman, oo. Magandang tanong yan. Oo, magandang tanong. Okay. At pinuri ko siya sapagkat nadaanan natin yung napakaagang operation ng kanyang mga tao dito sa Oriental Mindoro. Dalawa ang nadaanan natin sa Pinamalayan at saka dyan sa may makalampas ng Victoria. May checkpoint. Oo, may apprehension na ginagawa itong mga tao niya dyan dito sa Oriental Mindoro sapagkat nagising natin sila. Yung sinasabi mong press conference pare ay naging makabuluhan yung ating press con sapagkat binigyan niya ng instruction itong mga enforcer niya dito sa Oriental Mindoro na maging maigting sa pagpapa-enforce ng batas ng LTO. Lalo na doon sa tanong mo na parang mga pinais itong mga minibus na to. Oo, talagang sabi ni Director hihimay nila isa-isa, paparahin itong lalo na itong particular na nasabi natin nung last press con, itong mga bus na nag-overload. Kasi ang layunin, pare ko, alam naman ng lahat to, isa sa mga layunin at sinasabi ng LTFRB, ng DOTR, na ang dahilan ng modernization, ang kagustuhan, isa sa mga kagustuhan, maging convenient ang mga pasahero sa makabagong sasakyan. Kaya nga ipipace out itong mga jeep. Ngayon, dahil medyo okay naman yung mga bagong minibus ngayon dahil naka-aircon. Tapos yung pamasahe hindi mo madadaya. Ang problema lang, paano ka magiging convenient kung siksikan? Di ba? So wala rin. Ngayon, kailangan, tama yung sinasabi mo, kailangan magkaroon ng random checkpoint. Tingnan. At parusahan siguro. Parusahan. O kaya anong pwedeng gawin? Dalawang bagay kasi yun, Paring Ed, yung safety ng mga pasahero. At the same time, yung precautionary measures pa na baka ma-aksidente mismo yung vehicle. Kasi kung tendency nito ay overloading, hindi manageable ng driver yung takbo pag ito ay overloading. Isa pa dyan yung magsasabi ka kung saan ka magbababa. Yung papara po dyan po sa ganitong lugar. Medyo maingay na, dahil hindi naman kontrolado ng driver, minsan napapalampas, minsan so yun yung isa sa mga makukuha ka baga, yung attention mo, dahil wala naman silang konduktor. Wala. So isa ito sa mga dapat tingnan din. Yung ibang bus may konduktor pero hindi rin masyadong accessible yung mga pasahero dahil siksikan nga. So maganda yung nangyaring press conference. Anyway, kumusta ngayon sa ating lalawigan? Yung isang araw, nasa bayan tayo ng Pula. Oo, napakaganda nung ating napuntahan sapagkat kahit medyo napakainit ng temperatura at mataas ay
na idaos yung isinagawang opening ceremony ng Interbarangay na ni-sponsor ni Mayora Ina Alegre ni Mayor Jennifer Cruz. Tsaka sa likod ng camera, pare ko, pag kinausap mo si Mayor Ina sa likod ng camera, siya ay tahasang sinasabi niya na siya talaga ay kakandidatong gobernador. Nagbabalak. Nagbabalak. Sapagkat ayon pa rin sa kanya, may mga nag-uudyok. Alam mo naman yun, merong mga ilang mga nasa gobyerno, mga ibang mga punong bayan, mga kaibigan niya. Sabi pa nga niya, siya ay darling ng Mayor's League ng buong Oriental Mindoro. At may nag-uudyok din sa kanya na ilang mga kababayan. Subalit, hanggang sa kasulukuyan, ay wala pa rin tayong formal na balita kung talagang siya ay tatakbo. Pero yung senior mo na sa likod ng camera, ay kung babasahin mo yung kanyang pananalita o in English, you can read between the lines, na nakikita mo yung kanyang posibleng pagtakbo. Tsaka although yung tanong ng media doon, kung siya'y kakandidato, tapos may nagtanong kasi doon, ano ang dahilan kung bakit ka kakandidato, ano ang nakikita mong pwede mong gawin. Binalik niya yung tanong, although hindi naman kung ang tawag natin doon ay parang ambush interview, hindi naman talaga formal na nakaset, kumbaga parang press con. Yung tinanong niya ay kayo, ano ang, although yung tanong niya sa akin, pare ko, tanong niya sa harap natin, pero ang pinatutungkulan niya ay mamamayan. Nagkataon lang na tayo yung kaharap, kaya baka ma-misinterpret ng nanonood sa atin, parang unethical yung tanong na binalik niya. Kasi tayo ang nag-i-interview hindi naman tayo ang subject for news o ano man ang tawag doon. Ang sabi niya ay, kayo ano sa tingin nyo, mayroon ba kayong masasabing 3 bagay na dahilan o 3 bagay na magandang nagawa, o parang sabi pa nga niya, 3 bagay na nagawa na konekta mismo sa inyo ang provincial government at tinutukoy si Governor Bones. Medyo mabigat yun. Although walang nagsalita, siyempre, pero kung mayroong tao, pero ang sinang ko naman yan, nilinaw natin, yung kanya sinasabi is hindi para doon sa media, kundi para sa mamamayang Mindoreño. Correct. Nagkataon lang, nasa camera tayo, kaya baka akala ng iba tayo yung, ang kung nga doon is sinupalpal. Hindi ho ganun. Hindi niya sinupalpal yung media. Tanong niya para sa mamamayan o sa nanonood na pwede kayong magkomento. Yun ang ibig sabihin. At the same time, paring Ed, meron tayong nabasa sa kasamahan natin sa media na tipong bakit naman daw ginisa ng media? Hindi naman siguro ginisa, pare, Kasi kung pag ginigisa mo yung isang tao, not literally, parang ang sama ng dating. Napakaganda nga nung biglaang parang press conference Pero hindi naman siguro ginisa, Ang nangyari nito ay nangulit lang o siguro hindi tinantanan ng mga kasama natin sa hanap buhay itong issue about running for governor. Kaya minsan kasi may kanya-kanya tayong iba't ibang kuro-kuro. Pero ako, in my own perception, hindi naman siguro ginisa si Mayor Ina doon sa pagkakataon yun. Tayo kasi, ikaw, mas mahaba ang karanasan mo o experience mo sa pagiging media, mas nauna ka sa akin. Ako naman mga 25 years. Sa haba ng experience natin, yung mga ganong word, at hindi lang sa atin, maririnig yung ginisa, sinangkot siya, mga ganong baga, yun ay mga terminology. Totoo naman ginagamit yung ganong pamagat. Noon kasi, ang tawag dyan, pare ko, ay ulo. Ano ang ulo ng balita mo? Pamagat ng balita. Ngayon naman, dahil social na tayo, social media, content. Ano ang content mo? Ngayon,
ginagamit naman yan. Ang makikita mo, kapag gumamit ka ng ganong word na ginisa, Sinamput siya. Kumbaga, nadobo ka sa kongreso, si ganito. Yun yung mga, ang nangyayari doon, yung kumbaga sa PNP naman, o sa mga legal term, ang tawag naman doon, pare ko, ay interrogation. Ayan. Kung ano yung ginagawa sa interrogation ng otoridad o kaya ng NBI, ng pulis, ng Senado, basta yung isang authority, ang word naman ginagamit nila doon is interrogation. So ngayon naman ginisa. Kapag ganun kasi ang terminology mo, para bagang isang taong gumawa ng isang kasalanan, ng isang krimen, na hindi umaamin. So kailangan gisahin mo para tubuga. Para lumabas yung lasa, ano? Yung lasa. Pero merong may negative implication ano. Para sa akin kasi maganda nga at binigyan tayo ng pagkakataon ng mayora na kung tutuusin wala sa agenda, wala sa plano yung political side of the story. Ano? Ang focus dapat talaga natin is the affair, the opening of the Interbarangay League at at the same time itong kanyang bagong advokasya na itong Pola na may isang team na pwedeng ipagmalaki na kasali sa ASEAN Basketball League. So hindi napunta masyado doon kundi napapasok itong usaping mainit tungkol sa politika. Tsaka ang doon, wala talaga sa schedule, pero sa daloy ng usapan at napapanahon, dalawang topic lang talaga ang nandun sa crowd ng interview. Number one, siyempre yung tungkol sa basketball. And then, napapasok yung politika. Buti na lang paring Ed at medyo sanay na rin tayong maging isang moderator. Ang inyong lingkod nga ang naging parang pinaka nag-acting moderator upang makontrol natin, makontrol din natin yung flow ng usapan dahil hindi naman talaga focus sa politika yung usapan. Hindi ka moderator bilang isang propagandista. Hindi naman. Kasi misinterpret nila. Minamanage lang natin yung oras kasi unang-una hindi naman talaga plano itong magkaroon ng press conference na ganito. Kaya pinakita natin kay Mayor na kaya nating mag-manage tayong grupo na iba't iba man yung ating pinanggalingan. Subalit meron tayong pagkakaisa. Pag merong isang tao na siyang yung namamahala dun sa mga ganong klase. At yung pagiging professional ng media, kasi ang kulay ngayon ng media, sa panahon ngayon, tatlo na naman. Tatlo ang kulay ng media ngayon. Isang orange? Isang maka-administrasyon. Administrasyon. Isang siyempre oposisyon. Saka isang pang PR. Dapat apat pa nga isang tunay na media. Yung tunay na media kasi pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na walang halong promotion ng politiko. Malalim na usapin yan pagdating sa klasifikasyon ng media practitioners. At yun ay nangyayari. Kanina may nabasa akong post. Hindi ko lang masyado palibasa, ako'y may edad na. Hindi ko baga makuha yung ibig sabihin noong pinatutungkulan ng post na yon tungkol pa ini-educate mo ba ang media, sinisermonan mo ba ang media o nagbaga, mga ganun baga. Anyway, yun naman ay nauunawaan natin at naiintindihan. Pero alam mo, hindi mo pwedeng diktahan ang anumang entity ng media. Kunyari, dito sa MI4, may sarili tayong gustong gawin kung paano tayo magbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Correct. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko doon sa post kasi nung isa nating kaibigan, hindi ko baga maarok kung anong ibig sabihin. Hindi ko siya maintindihan Samantalang harap-harapan kasi ang comment doon ni Jake ay kun sa bagay, kung nanonood si Jake, mukhang si Jake ang pinatutungkulan doon Kasi palipat-lipat kayo ng kasi ito kasi ang parin Joe ito yung alam kong alam mo, kapag bata ka ng politiko, naturalmente
yun lang para sa politiko ang sasabihin mo doon sa oras na allotted. Kunyari dito sa atin, kasi dito may mga black time ang politiko. Pero outside the black time slot, may sarili ka ng opinion, may sarili ka ng pananaw. Correct. Bilang isang mamamahayag. Ang klasifikasyon yan, merong kasi may mga sponsored program. Padalwa, ano naman yung pananaw ng opisina? Yung pananaw mo as a broadcaster, ikaw yun, base doon sa mga nakukuha mong balita sa labas, sa pakikipag-usap mo sa mga source of the news. Padalwa, kailangan yung espiritu, guidelines, pananaw, paniniwala, mayroon ang opisina, kailangan sumusunod ka sa pamantayan. At saka pare, huwag nating kalilimutan huwag tayong aalis doon sa Journalism Code of Ethics. Huwag tayong aalis. Kasi being a journalist, maaaring masabi natin isa ito sa mga Biblia natin. Ito Yan, tama ka. Ngayon, kung hindi ka naman, kasi ang pananaw ko dyan pare ko, kapag propagandista ka yun talaga anyway, kaya may iba-ibang may iba-ibang, kasi may mga radio station ngayon na kahit social media platform, social media, na paghawak ka ng politiko, hindi mo na pwedeng dalawa ang bawal sa'yo doon. At saka, ang dali, parang ang dali ngayon mag-create. Ang dali ngayon mag-create sa social media ng page, marami na ako nakita mga bagong FB pages ngayon na lumalabas na tipong yung alam mo yon, yung self-service o self-serving yung kanilang, self-serving. Kanilang mga FB page. Iba na kasi ngayon kagabi lang gusto ko lang i-share sa iyo. Kagabi merong issue about yung dating Twitter. Yung merong bagong application ngayon, yung X. Ang sabi daw ay pinapayagan na nila na magkaroon ng adult content, which is dangerous sa mga bata, Kasi pwede na raw maglathala ng mga sexing litrato, video, which is dapat ito i-regulate. Tama ka dyan. Depende yan sa pananaw kasi kung titingnan mo yung general na sistema na mayroong mga pasintabi ako, pero ito na may hindi na bago sa inyo, yung mga nakabra, nakapante. Minsan makikita mo sa social media, may hubo pa nga dyan may hubo. So hindi makontrol yan. Yun yung ina-anticipate nung publiko. So nakakatakot kung parang walang regulation. Walang censorship. Gusto kong i-relate ito pare doon sa sinasabi mo, drive out mo, na yung mga ibang mga kasamahan natin sa hanap buhay ay parang yung merong pinapanigang politiko, karapatan nila yun wala tayong magagawa, di ba? Wala tayong magagawa. So ituloy ko lang yun bago ako magpaalam dahil ikaw na susunod. Okay. Kasi sa mga beauty pageant, sa barangay, sa bayan, piyestahan, usong-uso yung bikini open na, para ako, although nangyayari, bata pa ako, nangyayari na yan. Maging sa pelikula, nangyayari yan. Pero, ang ko naman kasi, is, hindi naman napapada sa social media. Kumbaga, para mo pag may mga ganong event, pang adult lang. Yung hindi mo pwede ipagsama yung mga bata. Correct. Kanya lang minsan, karamihan naman sa mga magpapasexy sa harap ng publiko, mga kabataan din Kaya kailangan, sinasabi ko lang, yung i-regulate, ilalagay sa tama, kumbaga parang may portion lang na doon lang yung nandun lang yung kumbaga may page lang, may portion lang na doon mo lang mapapanood itong mga bagay na ito. Okay. Hindi yung on public. Anyway, salamat sa nakatandim na kita. Thank you. Pwede natin ulitin yan, walang problema. Ikaw na ang sunod. Sandali lang, ako po magpapaalam na at tabayaran nyo si Parin Joey sa palatuntunang
laging maasahan. Ako po ay yung lingkod, Ed Bansera, sa palatuntunang pulso ng Pilipino. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Palatuntunang pinanood ninyo noon, pinanood kahapon at pinanood ngayon. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sandali lang. Pilipino Pulso, Luzon, Visayas at Mindanao. MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.